Natapos ang ating last chapter sa Wisteria Wand and Sword, kung saan nagsama-sama na muli sina Will, Wignall, Sion, Julius, Colette at Lihana. Ang dalawang misteryosong nilalang na nagngangalang Marls at Headless, na nasa harapan ni Colette, ay nagpakawala ng isang atake patungo sa kanila, na nadipensahan naman ni Will Surfort. Sinabihan ni Marl si Headless na kailangan na nilang umalis, dahil may naramdaman itong isang malakas na grupo ang papalapit sa kanila, at may kailangan din silang kunin na isang bagay. Bago makaalis sina Headless, ay gumamit ito ng teleportation magic upang ilabas ang Evil Grand Duke, na nasa 10th floor papunta kina Will, at utusan na paslangin ang mga estudyante. Ngayon atin nang simulang talakayin ang susunod na chapter ng Wisteria Wand and Sword, at ito ay ang chapter 17. Nagsimula ang chapter, kung saan ipinaliwanag ni Will sa kanyang sarili, ang the 1 equal to 1,000 rule. Ito ang formula ng conversion na ginagamit ng tower gamit ang credits bilang pamantayan. Ang isang halimaw na may halagang kredito na isa, ay itinuturing na katumbas ng isang mage na may 1,000 credits. Kaya, kapag na-convert, ang halagang 270 credits ng Evil Grand Duke, ay katumbas ito ng isang mage na may lakas, o credit na 270,000. Ang Evil Grand Duke na nasa kanilang harapan, ay inangat ang kanyang ulo at nagsimulang mag-ipon ng enerhiya sa kanyang bibig. Nang makaipon na ito ng sapat na lakas, ay itinutok niya ang kanyang ulo sa mga estudyante upang pakawalan ito sa kanila. Sumigaw ng napakalakas si Will, upang sabihan ang kanyang mga kasamahan na umiwas, na mabilis namang kumilos ang mga ito at nagsitalunan papalayo sa atakeng ginawa ng Evil Grand Duke. Ang atake ng halimaw, ay tumama sa espasyo ng dungeon, at lumikha ito ng napakakapal na usok, habang ang grupo ni Will, ay matagumpay na naiwasan ito. Hindi makapaniwala si Julius sa kanyang nasaksihan at sinabi, na hindi kapani-paniwala, anong klaseng kapangyarihan ang meron siya. Napansin ni Will, na ang daan papalabas ng kanilang kinalalagyan ay posibleng matakpan, dahil sa gumuguho ang pader na tinamaan ng atake ng Grand Duke. Mabilis niyang sinabihan ang lahat ng kasama ni Will, na umatras at magtungo doon, habang hindi pa ito tuluyang natatabunan ng mga bato. Mabilis na tumakbo ang lahat patungo sa lagusan, habang napansin ni Wignall na muling magpapakawala ng atake ang napakalaking halimaw sa kanila. Sinabihan ni Wignall ang kanyang mga kasamahan na mauna na sila, dahil susubukan niyang pigilan sa pagkilos ang Evil Grand Duke. Itinaas niya ang kanyang wand, at nagsimulang mag-cast ng magic spell. Ginamit ni Wignall ang kanyang phantasmagoric magic na summon ng Realm of the King's Forest, at nagsilabasan ang mga kahoy sa harapan ng halimaw, upang pigilan itong umabanti. Ang mga kahoy ay naging napakalaking puno, at habang hindi makaabante ang halimaw ay sinabihan ni Will si Wignall, na tumakas na ito at magtungo sa lagusan. Agad na tumakbo si Wignall papalayo sa halimaw, ngunit biglang hinawi ng Evil Grand Duke ang mga punong nakaharang sa kanya gamit ang kanyang isang kamay, at walang kahirap-hirap na nasira niya ang mga ito. Hindi inasahan ni Wignall na madali lang masisira ng halimaw ang kanyang phantasmagoric magic, at sinaad sa kanyang sarili, na hindi maaari. Madali lang niyang nalusutin ang phantasmagoric magic ko gamit lang ang lakas. Muling inangat ng halimaw ang kanyang ulo, upang mag-ipon muli ng enerhiya sa kanyang bibig. Ibinato ng Evil Grand Duke ang kanyang atake patungo kay Wignall, habang mabilis na kumilos si Will upang lapitan ito, upang tulungang kumilos at maiwasan ang paparating na atake. Matagumpay nilang naiwasan ang atake ng halimaw, at mabilis na nagtungo sa kabila ng lagusan. Bago tuluyang magsara ang daan patungo sa labas ng kinalalagyan ng halimaw, ay nakapasok na sina Will at Wignall, at dumausdas ang mga ito sa sobrang pagmamadali. Sinabi ni Colette na sobrang nakakatakot yun. Ano bang klaseng halimaw yan? Sinaad ni Will, na nabasa ko na ito dati sa mga talaan ng Academy. Ang Evil Grand Duke ay isang mataas na ranggo na uri ng masamang lahi ng demon, na lumilitaw sa ika-25 palapag. Hindi naman makapaniwala si Julius na naggaling ang halimaw sa 25th floor, at bigla itong nagtaas ng boses at sinabi, na kung ganoon, ay anong ginagawa ng halimaw na iyan dito. Sinabi ni Lihana, na malamang nagawa ito ng mga mages, na gumamit ng teleportation gate. Tinanong naman ni Sion sa lahat, na kung nagawa na ba talaga nilang matakasan ang Evil Grand Duke. Sinaad ni Will, na hindi, at malamang na pinaghahanap na niya tayo ngayon.
Tinignan ni Will ang ibaba ng kanilang kinatatayuan, at nakita na mayroong napakaraming evil guards, at evil sentinels ang nagkalat, at tinanong sa kanyang kasamahan na kung bakit ito nangyayari. Sinabi ni Lihana na maaaring ang Evil Grand Duke ay nagbigay utos sa kanila na hanapin tayo. Sinambit naman ni Sion na kaya ba may malaking hukbo ng mga sentinel sa ika-11 palapag dahil sa halimaw na to. May biglang napagtanto si Julius at sinabi niya sa lahat na ang ibig sabihin ba nito ay walang paraan para makaalis tayo dito, at walang makakawala sa palapag na to na napapalibutan ng mga demonyo. Sinasabi niyo ba na mamamatay na tayo dito? Hindi naman umimik ang lahat matapos magsalita ni Julius, habang napaisip si Lihana, at sinabi sa kanyang sarili, na pagod at sugatan sa lahat ng parte ng katawan ang lahat, at saka ang pinakamasamang uri ng kawalang pag-asa, ay ibigay sa puso ng lahat. Ano ba ang aming dapat na gawin? Nagsalita si Will at sinabi, na lumaban tayo. Wala tayong ibang pagpipilian kundi talunin ang Evil Grand Duke. Hindi inasahan ng lahat ang desisyon ni Will na labanan ang halimaw, habang patuloy namang nagsalita ang ating bida. Kapag may halimaw na Lord of Baron rank, o higit pa, ang mga evil-type monster ay magtatayo ng teritoryo, na umaabot sa ilang palapag, pero kung matatalo ang pinakapinuno nito, mawawala ang kanilang kadena na nagbibigay utos sa lahat ng halimaw, at magiging mitya upang magkaroon tayo ng pagkakataong makaalis dito. Sinabi ni Colette kay Will na ngayon na ang Evil Grand Duke ay dinala sa ika-11 palapag gamit ang gate. Ang pagpapabagsak sa kaayusan ng mga sundalo nito ay magpapadali sa pagdating ng mga tagapagligtas mula sa Academy. Yan ba ang iniisip mo? Tumango naman si Will, habang biglang binagsak ni Julius ang kanyang isang paa at sinabi, na huwag kayong hangal. Nawawala ka na ba sa katinoan, Mang? Inaakala mo ba talaga na kaya nating talunin ang halimaw na iyon, na tayo lang? Sinabi ni Will, na may plano ako pero hindi ko ito maipipilit sa inyong lahat dahil hindi ako nakakagamit ng mahika. Sinaad naman ni Julius, na syempre, sino bang tao ang maniniwala sa mga plano mo? Biglang nagsalita si Wignell at sinabi, na naniniwala ako sa kanya, na ikinagulat ni Julius. Sinabi pa ni Wignell na nailigtas na ako ng maraming beses ng kanyang karunungan, at hindi makasarili, kaya maniniwala din ako sa kanya ngayon. Sinambit ni Colette na naniniwala din ako sa kanya. Higit sa lahat, mas alam ni Will ang pasikot-sikot sa dungeon maging kanino man. Sinabi naman ni Sion na kahit nasubukan nating tumakas, matutunton pa rin nila tayo, kaya ang magagawa na lang natin ay harapin ito ng direkta, hindi dahil sinusunod ko ang sinasabi ng mangmang na iyan, o kung anuman, naiintindihan nyo. Nakaramdam ng kagalakan si Will sa mga sinabi ng kanyang mga kasama. Kinausap ni Wignell si Lihana at sinabi na hinayaan ko siyang hawakan niya ako, kaya hinihiling ko na magtiwala ka sa kanya, kinikilala ko siya na isang elf, bilang isang tunay na kaibigan. Napangiti si Lihana, at sinabi kay Will, na mukhang mali ako ng pag-aakala sa'yo, hindi ka pala dapat naging isang kalasag, kundi ang aming pinuno sa ganitong kagulong sitwasyon, tanging ang iyong mga mata lamang ang hindi nasupil ng kawalan ng pag-asa. Kung ang taong pinagkakatiwalaan ko, na si Wignell, ay naniniwala sa iyo, ay ibibigay ko rin ang lahat ng tiwala ko sa iyo. Will, sabihin mo ang dapat naming gawin, dahil nagtitiwala kami sa iyong pagpapasya. Natutuwa si Will at si Kiki sa pagtitiwalang binigay ng kanyang mga kasamahan sa kanya, at sinabi, na nakuha ko. Nakakasiguro akong makakaalis tayo dito ng buhay. Nagsalita naman si Julius at sinambit, na nawala na ba kayo sa katinoan? Walang paraan para manalo tayo sa plano ng walang kakayahan na iyan. Nilapitan ni Will si Julius at sinabi, na tama ka Julius, ang plano ko ay hindi sapat para manalo tayo. Biglang lumuhad si Will sa harapan ni Julius at sinambit, na ikaw ang susi para magtagumpay ito, kaya ipahiram mo sa amin ang iyong lakas Julius. Sinaad ni Julius, na anong ibig mong sabihin, habang sinabi naman ni Will, na ituturo ko sa iyo ang sikretong trick ni Elf Arya sa kanyang magic spell. Bigla namang finorward ng narrator ang scene, kung saan nasa harapan na nila ang Evil Grand Duke, habang si Lihana ang nasa unahan nila, at kasunod niya si Julius. Dito na natatapos ang Chapter 17 ng Wisteria Wand and Sword. Paki-like and follow naman po ng ating Facebook page, nasa description po yung link. Muli huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe sa ating channel. Salamat!